Richard, ikwento mo nga sa amin yung buhay ninyo nung bata ka pa. Uy, Tito Mel, maraming salamat po. Ako po ay isang simpleng bata lang na lumaki sa payak na pamilya. Ah. Ako po ay natutong magbanat ng buto ng maaga pa lamang dahil hindi po sapat talaga ang kinikita ng aking magulang para Ano yung ibig mo sabihin payak na pamilya? Ano mo? ano lang. Yung ba yung ibig sabihin no na kinukulang kayo sa pagkain, ganon? I Hindi would, naman. pwede ko pong sabihin na opo, talaga. Opo, talaga pong Ganun opo. kahirap. Mahirap po, mahirap talaga. Opo, Mahirap talaga. Yes po. Ano ba ang hanap buhay ng father mo? Tricycle driver po ang tatay Tricycle ko. driver. Opo, tricycle Okay. driver. So ano-anong klaseng racket ang pinasok mo para hindi ka mapatigil sa pag-aaral? Naku, madami po. Nung bata pa lang po ako, natuto po ako magbenta ng ice candy. Ice candy, Sino gumagawa ng ice candy? kami po ng mama ko. Opo, Okay. tapos nagbenta akong pandesal, nag-aangkat po ako, hanggang sa nung tumataas ang level ko sa pag-aaral, tumataas din yung trabahong ginagawa ko. Oh. Gaya nag-labor po ako sa construction, Oo. nakapagtrabaho po ako sa restaurant, hanggang sa meron pong kumuha sa akin sa isang karinderya, tagahugas po ng plato. Nag-dishwasher po ako. Tapos pag may pagkakataon, nagsa-sideline din po akong tricycle, nag-jeepney driver. Lahat po yan pinasok ko para lang po makaaral talaga. At nakapagtapos ka naman? Nakapagtapos po ako. Talaga? Opo. Anong natapos mo? AB Mass Communication po ng Pamantasan Lungsod ng Muntinlupa. Yes po. Mascom ka pala. Opo. Ilang taon naman ikaw, Richard, no? Nung naging breadwinner ka? Ilang taon yan? Yung talagang kinakailangan kumayod? Kailangan ko pong kumayod nung 16 years old po ako. Wala talagang choice. Talaga pong kailangan. At dahil yung father ko that time, nagkaroon din po kasi ng katarata sa mata. Tumigil na sa pagta-tricycle opo, driver. Nahirapan po siyang mag-drive kasi So bumagsak sa'yo yung tungkulin ngayon. somehow, opo. Bakit opo. panganay ka ba? Bunso po ako sa magkapatid. Opo. Magkapatid, dalawa lang kayo? Yes po, dalawa lang po. Dalawa lang Opo, kayo. opo. Tsaka ang mother mo, sa'yo na rin. Housewife. Opo. yun. Mother and father mo, tsaka yung isang kapatid Yes mo. po, opo. Babae, lalaki. Babae lang po yung kapatid ko. Babae yun. Di, paano yun? Di, nagbibinata ka na, no? 16, 17, ganyan, ano, ha? Paano, love life mo, paano yung, usually, ang mga teenager, gimmick, di ba? Opo. Paano yun? Wala po akong paraan para magjowa that time, Tita Mel. Kasi sapat na sapat lang talaga. Sarili ko nga po kulang na eh. Paano pa pagka nagjowa? The same time, ako po kasi yung tipo na meron po akong paninindigan lalo sa pagiging lalaki. Gusto ko po na balang araw, pag nagkaroon ako ng jowa, una, pwede ko nang maging asawa. Pangalawa, ayoko po yung siya gagastos. Gusto ko ako. Kaya hindi po ako papayag na wala ako, tapos magga-girlfriend pa. So, nagjowa po ako nung nag-aral. Nagjowa, meron ka rin. Hindi po, wala po. Nagjowa po ako nung nakatapos na. Nakatapos Opo, na. kasi doon ako nakapagtrabaho. Meaning to say, kaya ko na kahit papaanong sumuporta or manlibre. Yan. Oo. So, hindi ka nakaranas sa magkaroon ng girlfriend? Hindi po, sa totoo lang. Hindi po lang. talaga. Opo. Okay. Ikwento mo naman na sa amin yung pinalayas kayo sa tirahan ninyo. Opo. Actually, Ano nangyari? Bakit kayo hindi kayo nakapagbayad opo, ng upa? yes po. Madaming beses po akong napalayas. NPA talaga kami. Iba-ibang lugar No tinirhan namin. permanent address yes kayo. po, opo. NPA Kasama talaga. mo pa rin ang parents Yes mo, po, tsaka opo. yung isang kapatid Yes mo. po, opo. Nako. So, yun po, Ano napalayas dahil hindi po ako makabayad ng aming renta. Yun po, kaya dumating sa point na talagang para kaming pinupulot kung saan lang at nakikitira kung saan. Pero wala eh, yung determinasyon ko po talaga buo. Sabi ko, balang araw talaga, balang araw. Balang araw ano? Balang araw makakabili ako ng sarili kong bahay. Balang araw mabibigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. Pero saan muna kayo? Nung pinalayas kayo, o ano munang ginawa mo? Ah, Saan kayo lumipat? Napatira po kami sa maliit na apartment hanggang sa meron pong someone na barkada po ng tatay ko na yun, medyo nag-offer na tumira doon sa kanilang bahay. Ganun po yung nangyari doon. Opo, Talaga? Opo. Nag-offer lang yung kaibigan ng Opo, kasi father naaawa mo. sa amin. Opo. Oo, naawa sa inyo. Oo, anong kapalit nun? Yun po, bali yung kapatid po kasi niya ay medyo isip bata. I would say, opo. Pero senior na po yung kanyang edad. Oo. Tapos, ang kapalit po ng aming pagtira ay kumbaga, pag-aalaga doon sa kanyang kapatid. Tapos, ayun po, kaya doon namin naramdaman kahit papaano gumanda-ganda yung sistema ng buhay I namin. Opo. see.
iniwan yung kapatid niya sa inyo. Opo, At yung pinagkatiwala po. bahay, pero may Yes. bahay sila. Opo. Aha. Opo, totoo Kayo po yan. lang ang nakatira Kami lang doon. po at yung kapatid niya. Yes po, opo. At inalagaan naman At inalagaan po yung namin. kapatid. Tinuring namin parang kamag-anak po talaga. Ah. Yun po. So, ibig sabihin ba, nasa inyo pa ngayon? Hanggang ngayon po, opo. Hanggang ngayon. Oo. Inaalagaan pa rin yun. Inaalagaan Doon pa pa rin rin po. kayo, doon pa rin kayo nakatira. Ako lang po ang bumukod kasi mag-aasawa. Ayan. So, ako po ngayon ay nakaseparate na sa kanila. Kaya, Nakaseparate ka opo, na. kumuha na rin po ako ng sariling tirahan Oo. para po, yun, para in preparation sa aming kasal. Okay. Oo. Pagkatapos na pasukin mo yung real estate at yung construction business, marami ka naipon doon, di ba? Opo. Paano ka naman napasok bilang production staff sa Opo. isang radio station? Nung graduate po ako ng college, since ang aking Oo, pong natapos Mascom ay ka eh, Mascom, no? opo, Oo, yan po oo. ang stepping stone eh. Oo. Yun, doon ko po napasok at doon ako nakapasok sa isang kilalang radio station. Yun po yun. Paano daw natulungan ni Papa Jack Dahil po naging magkatrabaho kami doon. sa radio station? Yes po. Oo. Since naging close, naging tropa talaga, as in super close talaga, Oo. nagkaroon po kami ng chance na makapag-business together at nagkaroon kami ng 3 salons. Yan, ni Papa Jack. talaga? Opo. Salon as in hair, Hair salon. Opo, marunong po ako mag-rebond. Marunong din po akong maggupit. Lahat po yun, natutunan ko rin po. Opo. Pero dumating ang pandemic. Yan, oh. Ano ngayon na nangyari sa negosyong yan? Sadly, yun nga po, Tita Mel, kinailangan po naming isarado kasi Nasara. opo, sinarado po talaga Oo. namin dahil nga hindi na po akma yung kinikita sa bills at saka yung rents, Oo, etc. oo. Pagpapasahod sa mga empleyado. Kaya minabuti po namin isarado muna, pansamantala. Ganun po. Pero nung umasenso ka na, marami nang nagbabash sa iyo di ba? Epal ka daw eh. Opo, bida-bida daw po eh. Oo, kaya nga eh. Ba't mo daw pinagyayabang kasi yung mga naipundar mo ng may kotse, may kung ano-ano pa sa social media. Di syempre talaga sasabihin, yabang naman itong mamang ito. Sabi po sa akin, pero Oo. kasi sa puso ko po, iba, Tita Mel. Ano? Para sa akin po kasi pag nagpo-post ako, isa lang naman ang gusto ko eh. Maiparamdam at maiparanas din sa ibang tao yung kung anong meron ako na pwede, kaya nyo. Ako nga dishwasher lang ito, inabot, paano pa kayo? So, ibig sabihin, gusto ko lang pong maging inspirasyon talaga. Wala pong halong yabang. Dahil naniniwala po ako, lahat po ng meron ako, hindi naman po galing sa sarili kong kakayanan yan eh. Galing po yan sa Panginoon Diyos na talagang nagbibigay at talagang siyang may dahilan ng lahat ng yun. Aha. Opo. Talagang gusto mong tularang ka Yes po. nila. Opo. Na kahit na dumaan sa hirap talaga namang nakuha mo, na-attain mo yung talagang gusto mo. Opo. O ano nang plano mo ngayon? May girlfriend ka na, sabi mo kanina, Meron di ba? po, O may opo. girlfriend ka na. Meron ka na kamong lilipatan. Opo. Bahay na yon? Bahay po. Opo. Nalipatan na po actually. nalipatan, Opo. nalipatan. In preparation sa kasal namin nung aking baby. Yes. Ikakasal na kayo. Ikakasal na po, Ninang Mel. Oh, talaga ba? Kailan kasal mo? December 9 po ngayong Talaga? taon. Opo. Wow! Opo. Pero hanggang ngayon, marami pa rin naninira Well, hindi po may iwasan talaga, Tita Mel. Pero ako po kasi baliktad ang naiisip ko dyan positibo. Dahil naniniwala po ako, ang punong mabunga, binabato. So, para sa akin po, isang halimbawa na ako, punong mabunga, baliktad ang gagawin ko, isi-share ko yung bunga ko sa ibang taong nangangailangan. Dapat talaga. Opo. Ha? Pero, ano ang maipapayo mo, nais mong maiparating sa mga kabataan natin, dumadaan din doon sa pinagdaanan mo. At, syempre, hindi mo naman din aalis na magkaroon din naman ng damdamin na mag-give up na, yung sumuko na, yung ayaw ko na, yung gano'n, Siyempre, dumadaan sa gano'n Opo. Ikaw, pinagdaanan mo na Opo, yun. sobra. Paano? Sige nga, sabihin mo sa kanila, paano ba ang magandang gawin? Simple lang po. Hindi ko na pahahabain pa. Kung meron kayong mga pangarap sa buhay ninyo, lalo na yung mga kabataang sumusubok, nangangarap, huwag niyong isipin yung sarili ninyo. Bagkus isipin ninyo yung mga magulang ninyo. Yan po ang sigurado. Dahil yan po ang pangako ng Diyos na merong biyaya. Kapag sinunod natin yun, pag hinayaan natin, ang magulang natin, ang unahin natin, lahat po ng bagay na pinagdadasal mo kusang darating sa'yo. And it happened to me.
Yun po ang yun po ang totoong susi. Labas po natin yung lahat ng racket ko, labas po natin yung lahat ng skills na kaya kong gawin, labas po lahat ng yun. Ang tanging pinaniniwalaan ko po, arugain mo ang mga magulang mo. Unahin nyo po sila. Unahin mo ang magulang mo. Dahil yaan ang pangako ng Diyos o yaan ang utos na may pangako. Yan po yun. Kaya po, muli, kung meron po akong gustong i-share sa mga kabataan na gusto nang mag-give up o naiisip na sumuko, isipin ninyo yung mga magulang ninyo. Isipin ninyo. Dahil lahat ng bagay na gusto mong marating sa buhay mo, babalik yan sa'yo. Darating kusa. Bilang reward ng Panginoon Yes, opo. sa pag-aaruga mo sa Yes mga po. magulang Opo. mo. Yan po yun. Napakaganda. Yan po yun. Napakaganda ng iniwan mong ano sa kanila. Kasi marami sa mga kabataan ngayon, ang iniisip nga ay sarili. Totoo po. Hindi ba? Nag-aaral para ano? Para sarili niya. Totoo po. Yumaman siya, nakakalimutan yung Magulang. pinanggalingan niya. Totoo po. Paano yung mga magulang? Totoo po. Yun naman ikaw nangangailangan lang ng mga magulang. Totoo Hindi naman. ba? Yun nagiging responsibilidad mo na eh. Totoo. Pag ang magulang mo ay wala ng kakayanan, tulad nung tatay mo, nagkasakit eh, paano gagawin ng tao, di ba? Totoo po. Di, ikaw na ngayon ang aako. Opo. Totoo po. Oo. Ganun na nga po. At tama rin ang sinabi mo, bumabalik yan eh. Totoo. Bumabalik 1,000 folds ang Yan. sabi. Totoo po. Bumabalik, ano, pagka kabutihan ang iyong ginawa. Totoo po. Ang karma niyan ay kabutihan din 1,000 folds. Folds. Tama po. Oy, Yan. Richard, thank you ha. Maraming salamat Thank din you po, naman Tita Mel. pag-share ng iyong ano ha, Opo. ng iyong buhay dito sa Magpakailanman. Opo. At kami umaasa at mananalangin na patuloy kang biyayaan ng ating poong may kapal. Yes, Maraming salamat, Richard. Salamat Thank po. you very Thank you much. so much po. So, paano ngayon pag may asawa ka na? O paano na si Papa at si Mama? Naka-prepare na po naman Prepare yung din kanila. sila. Opo. Baka mamaya, pabayaan mo na. Hindi po Siyempre, pag talaga. Hindi talaga. Unang-una po sila. Kaya po lahat na nangyari sa akin, utang ko sa kanila. Hindi naman nila alam yun. Pero talagang dahil sa kanila yun, ginamit ko yung pangako ng Diyos sa akin. Sige nga, try ko nga na sila yung unahin ko. Dinala ko sila sa Boracay, pinaranas ko silang mag-travel. Oh, talaga Opo, ba? binilan ko sila ng mga magagandang cellphones. Wow. Na parang kung iisipin ako nga po, walang nabibili sa sarili ko eh. Pero nagugulat na lang po ako, meron akong pumapasok ng mga biyaya na hindi ko inaasahan. At yun yung dahilan nun. Oo. Yun po yun. Thank you so much. Thank ha? you so much po. All right.